A pleasant day, everyone. I am Adriel J.C. David from BSc to Y1-2, and I'm here to discuss and explain the different characteristics or parts of a black and white film as well as the colored film. So let's talk about first the characteristics of a black and white film. So I have here a visual representation of a black and white film. And ang black and white film po ay binubuo ng three main parts. Una ay ang emulsion, pangalawa ay ang anti-halation layer, at ang pangatlo ay ang plastic film base. Pag-usapan muna natin ang emulsion. So ang emulsion, dito nakalagay yung ating light-sensitive silver halide grains. Itong mga nakikita ninyong parang mga crystals sa taas. So, ang purpose nito ay once na na-expose siya sa sunlight, magkakaroon ng chemical reaction wherein kapag na-capture na yung light, siya ang responsible sa pagkikreate ng image. Next naman ay ang gelatin binder. Ito ay nasa loob pa rin ng emulsion. Ang purpose nito ay upang pagdikitin yung light-sensitive silver halide grains natin sa emulsion para ma-hold firmly yung ating mga silver halide sa emulsion. Next naman ay ang anti-halation layer. Itong sa baba. So, ang purpose nito, ito ang layer na kung saan yung mga light na nag-penetrate at nagre-reflect mula sa base papuntang emulsion na siyang nagkukos ng halation ng fog or gray spots. Ang anti-halation layer na siya na yung mag-absorb nung halation na yon para hindi na lumitaw sa ating emulsion. At lastly, itong plastic film base. So, ang plastic film base, it is made of plastic material na kung saan it provides support sa kabuuan ng ating film. So, next, we will going to talk about the different parts or characteristics of a colored film. So, ayan, I have here the visual representation of colored film. Ang colored film po ay binubuo ng 7 na parts. So, una, meron tayong gelatin anti-halation layer. The next one ay ang anti-curl backing. Pangatlo, ang adhesion promotion layer. Pang-apat naman ay ang film base. Pang-lima, another adhesion promotion layer. Ang pang-anim po ay ang emulsion layer, at ang pang-pito at pang-huli ay ang gelatin protective coating. So, let's talk about first, i-discuss po muna natin ang una, ang gelatin anti-halation layer. So, ano ba ang purpose nito? So, ang anti-halation layer po ay isang layer sa ating colored film na kung saan ang light po na nag-penetrate at nagre-reflect po mula sa base papuntang emulsion na siyang nagkukos ng halation or halo, ay ang layer na po na ito ang siya nang mag-absorb at magmi-minimize na nung halation na yon para hindi na siya lumitaw sa ating emulsion. Next naman ay ang anti-curl backing, itong kulay green na to. Ang purpose naman nito ay isa siyang added layer sa ating film, at ang function niya ay para gawing stable yung ating film para hindi siya magtupi o mag-curl. Next naman ay ang adhesion promotion layer, itong color yellow. At kung mapapansin niyo sa ating representation, meron siyang dalawang adhesion promotion layer. Bali, ang purpose nito ay upang pagdikitin yung dalawang surface natin. Lalong-lalo na yung mahirap ipagdikit dahil
magkaiba sila ng material composition katulad ng plastic at metal. So, ang purpose nito ay ine-enhance niya yung bonding strength ng dalawang surface natin sa film. Next naman ay ang film base, itong medyo kulay brown na to. Ang film base, katulad sa black and white film, ito ay gawa sa plastic material at siya ang nagbibigay support sa kabuuan ng ating film. Next naman ay ang emulsion layer, itong kulay red na to. Ang emulsion layer naman, katulad rin sa black and white film, dito nakalagay yung ating silver halide crystal grains na kung saan siya ang responsible sa chemical reaction upang magkaroon ng image. At last, ang gelatin protective coating. Ito ang top layer ng ating film na kung saan ang purpose nito ay upang magbigay ng protection sa ating film from scratches or any form of damage during handling or transportation. Ayun lang po. Thank you.